Sa ikalawang araw ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte, humarap bilang testigo ang tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay ng aligasyong pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa una ring pagkakataon, ipinakita sa korte ang video kung saan sinabi ni Duterte na may kinontrata na siyang pumatay sa Pangulo kung may papatay sa kanya. Live mula sa Senado, magbabalita si Lance Mexico. Lance? Medyo unang sumalang si NBI Senior Agent John Mark Calilong sa witness stand ng impeachment court para sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Si Calilong ang tauhan ng NBI na eksperto sa digital forensics o yung pag-authenticate at pagprepreserba ng video evidence. Isa nga sa mga video na yan ay ang online press briefing noong November 23, 2024 kung saan sinabi ni Vice President Sara Duterte na may kinontrata na siyang tao para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Liza Araneta at si dating House Speaker Martin Romualdez kung may papatay sa kanya. Pero medyo naging matagal at mainit ang debate para mapanood ang video sa korte ng mga senator judges dahil sa mariing pagtutol ng defense team. Makailang beses kasi na kinontra ni defense lawyer CJ Narvasa ang pagtatanong ni Private Prosecutor Amando Ligutan kay Calilong. Isa sa hindi napagkasunduan ang pagplay ng mas maiksing bersyon ng higit 2 oras na press conference ng bise. Nais ng prosekusyon na ipakita lang ang mas maiksi na bersyon ng video na may kinalaman sa investigasyon ng NBI, pero isinulong ng defense na ipakita ang buong video para maintindihan ang konteksto ng pahayag ng bise. The rules are clear. Number 2, we invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. The prosecution cannot be allowed to present a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23. Tinanggihan ni Presiding Officer Cheese Escudero ang objection ng defense. Aniya, papayagan naman ng korte kung nais silang i-play ang buong video, oras na sila naman ang magpresenta ng kanilang panig. Bago yan, tumutol pa si Narvasa na tumestigo si Calilong dahil hindi raw siya bahagi ng reklamong ipinasa sa Kamara at ng articles of impeachment. Pero hindi yan sinang-ayunan ni Escudero. Bukod naman sa November briefing, ipinesenta rin sa paglilitis ang video kung saan sinabi naman ni Duterte noong October 2024 na nai-imagine niyang pugutan ng ulo ang Pangulo. Sabi ni Calilong, bahagi raw ito ng tinatawag na open source investigation o yung pagkalap ng iba pang available na ebidensya. Samantala, pinalagan naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang tanong ng kapwa Senator Judge na si Risa Ontiveros. Ito'y matapos tanungin ni Ontiveros ang abogado ng prosekusyon kung bakit impeachable ang sinabi ng bise na may kinontrata na siyang papatay sa Pangulo, gayong hindi naman ito may tuturing na pruweba. Ani Cayetano, tila naging closing statement na kasi ang sagot ng prosekusyon. But when we allow this to happen, na-shortcut na natin yung process. So, if I may, with all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. My question po had to do with how the evidence is material to the allegations in the articles of impeachment. Kasi nga po, hindi naman napapatunayan na the Vice President actually sought an assassin. I wanted to appreciate the evidence before me. Isinantabi muna ni Escudero ang motion ni Cayetano na tanggalin sa records ang sagot ng prosekusyon sa tanong ni Ontiveros. Medyo past 6 p.m. na nag-adjourn ang paglilitis. Ipinagpaliban ng korte ang cross-examination ng defense kay Calilong para bukas, July 8. Kaya naman inaasahan natin dito na babalik si Calilong para doon sa cross-examination ng defense. Samantala, sa press briefing din ngayong gabi ay kinumpirma ni House Prosecutor Terry Ridon na naghain na ang prosekusyon ng subpoena or ng request for subpoena kay Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez para sa Article 4 na may kinalaman sa pagbabanta sa Pangulo. At yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lance Mexico, nag-uulat ng live mula Pasay City.